Isang pagpalang gabi po sa ating lahat. Muli ako si Liat Sebastian and welcome to our daily devotion with Pastor Russell Ocampo. And today is November 4th, 2025 and our topic is all about ano ang tatlong test para malaman ang tamang desisyon. So our concept is all about voluntary choices or malayang pagpili. So yung voluntary choices ay ang mga desisyong ginagawa natin ng malaya. Kumbaga, wala pong pumipilit o nagtutulak sa atin laban sa ating kalooban. Ngunit, ayon sa Biblia, bagamat malaya tayong pumili, ang ating mga desisyon ay nagpapakita ng laman ng ating puso. Dahil sa kasalanan, madalas tayong pumipili ng mali, ngunit sa biyaya ng Diyos, natuto tayong pumili ng tama at kalugod-lugod sa Kanya. So, our Bible readings for today is all about Romans chapter 7 verse 19, ASND version. Ang mabuti na gusto kong gawin ay hindi ko nagagawa, ngunit ang masamang ayaw kong gawin, iyon ang ginagawa ko. So, dadako na tayo sa ating teaching. So, yung first teaching is we wish for the best yet choose the worst. So, madalas gusto natin ang tama pero napupunta po tayo sa maling desisyon dahil sa kinaan ng ating laman. So, pinipili natin yung madaling daan kaysa sa daang ayon sa Diyos. So, ipinapakita nito na kailangan natin ng tulong ng Diyos upang makapili tayo ng tama. Second is we decide freely, but God allows sovereignly. So, may kalayaan tayong magdesisyon, ngunit nananatiling may kapangyarihan ng Diyos sa lahat ng bagay. So, kahit ang ating mga pagkakamali ay kaya niyang gamitin para sa kabutihan. So, kaya dapat nating isuko ang ating mga plano at desisyon sa kanyang kalooban. And lastly is we know what God wants, yet choose what He wills. So, alam nating mali yung kasalanan. Ngunit minsan pinipili pa rin natin ito dahil kapag ganito, pinapakita lamang natin na ating puso ay kailangang baguhin ng Diyos. So, sa akin, ang banal na espiritu ang makakatulong sa atin upang piliin ang tama sa halip na mali. So, dadako na tayo sa ating application. Tatlong test para sa paggawa ng tamang desisyon. So, first, have I prayed for it? So, syempre, bago tayo gumawa ng anumang desisyon natin, is dapat muna tayong manalangin. So, sa panalangin is humingi tayo ng karunungan mula sa Diyos upang makita ang tama sa kanyang paningin. So, kapag ipinagdarasal natin ito, nagkakaroon tayo ng kapayapaan sa ating mga desisyon. Second is it spirit-led. So, ang tamang desisyon ay batay sa emosyon o pansariling gusto, kundi sa patnubay ng banal na espiritu. So, kung may kapayapaan sa puso at tugma ito sa salita ng Diyos, ibig sabihin is pinangungunahan niya tayo. Dahil ang isang desisyon ayon sa espiritu ay nagbubunga ng katwiran at kapayapaan. And last is, does it glorify the Lord? So, ang pinakamahalagang talong sa bawat desisyon ay maluluwalhati ba dito ang Diyos. So, kung ang desisyon natin ay nagpapakita ng pag-ibig, katapatan at kabanalan, siguradong tama ito. Dahil ang mga desisyong nagbibigay karangalan sa Diyos ay laging nagdudulot ng tunay na kagalakan at tagumpay. So, dadako na tayo sa ating last part, which is our discussion. And our discussion talks about what is the importance of making God-glorifying decision. So, syempre, mahalaga ang paggawa ng mga desisyong nagbibigay luwalhati sa Diyos dahil dito nasusukat ang ating tunay na pananampalataya at pagsunod sa Kanya. So, kapag ang mga desisyon natin ay ayon sa Kanyang kalooban, ay nagdudulot ito ng kapayapaan, tagumpay at proteksyon sa ating buhay. So, natutunan ko po sa devotion na ito na hindi sapat ang basta gumawa ng desisyon ayon sa gusto natin. So, kailangan natin tanungin kung kalugod-lugod ba ito sa Diyos at ipamuhay natin ito sa pamamagitan ng pananalangin at pagsunod sa patnubay ng banal na espiritu bago tayo magdesisyon sa anumang bagay. So, let's pray po, Lord God. Maraming salamat po sa karunungan at gabay na iyong ibinibigay sa amin. Lord God, turuan mo po kaming laging manalangin bago gumawa ng desisyon at palaging piliin ang kalugod-lugod sa inyo. Lord God, naway lahat ng aming ginagawa ay magbigay luwalhati sa iyong pangalan. Posusin mo po kami ng iyong spirito upang mamuhay ng ayon sa iyong kalooban. In Jesus' name we pray. Amen.